Kaibigan, alam mo bang minsan, hindi sa panlabas na anyo nabibighani ang babae, kundi sa mga simpleng galaw na hindi mo namamalayang napapansin niya. Mga kilos na hindi sinasadya, pero may dating. Mga asal na hindi mo pinagyayabang, pero tumatama sa puso't isipan niya. Kaya kung gusto mong hanap-hanapin ka ng babae, kahit hindi ka naghahabol, tapusin mo ang video na ito. Pero kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating topic, kung bago ka sa ating channel, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka ngayon habang pinapanood mo ito. Gusto kong malaman kung gaano nakalawak ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. At kung seryoso ka sa Stoic mindset, self-respect, at tahimik na pag-angat, pindutin mo ang subscribe at sabayan mo ako, kaibigan. Napansin mo ba? Kahit anong effort mo, kahit gaano ka pa kaayos sa itsura, parang hindi ka pa rin pinapansin ng mga babae. Hindi ka nila tinititigan ng matagal. Hindi ka nila binabalikan ng ngiti. At parang palaging may mas interesting kaysa sayo. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan sa mga lalaki, nagpapakita ng kilos na hindi nila alam, turn off pala. Yung laging nagpapapansin, laging may pa-cute, laging nakaabang sa text o chat, yung masyadong available, yung wala pang binibitawang salita, gusto na agad mapansin. Tandaan mo ito, ang babaeng mataas ang value, hindi naa-attract sa lalaking desperate. Naa-attract sila sa lalaking alam ang halaga niya, kahit hindi siya mag-ingay. Ang pagiging needy ang isa sa pinakamalakas na turn-off. Lalo na kung ang kilos mo ay parang palaging humihingi ng validation. Kahit gwapo ka pa, kung kulang sa composure at self-respect, babagsak ka sa paningin nila. Hindi mo kailangang maging macho. Hindi mo kailangang maging mayaman. Ang kailangan mo ay isang galaw. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalulupit na galaw na nagpapa-turn on sa babae, hindi dahil sa pagyayabang, kundi dahil sa tahimik mong mabagsik. Una, ang pananatiling kalma sa gitna ng gulo. Hindi ka madaling magpanic. Hindi ka rin madaling magalit. Kahit may problema, may tiwala ka sa sarili mong kakayahan. Ayon kay Marcus Aurelius, kung ikapapalo ng anumang labas, ang sakit ay hindi sa bagay mismo, kundi sa iyong pagtataya nito. At alam mo ba, kapag kalmado ka sa gitna ng ingay, lumilitaw ang kumpiyansa mo, at doon nagsisimula ang paghanga niya. Pangalawa, ang tahimik na pagmamasid. Hindi ka agad nagsasalita. Hindi ka agad nagpapahayag. Pinagmamasdan mo muna ang paligid. Tahimik, pero matalas. Ang mga babae naa-attract sa lalaking marunong magbasa ng sitwasyon. Hindi barubal, hindi mapapel. Tama ang timing, tama ang tanong, tama ang ngiti. Pangatlo, ang matatag na eye contact. Kapag tumingin ka, buo. Hindi bastos. Hindi nagmamadali. Tumitingin ka dahil alam mong may halaga ang bawat saglit. Walang babae ang makakalimot sa lalaking tumitig sa kanya na parang alam mong kaya mo siyang mahalin, pero kaya mo ring mabuhay kahit wala siya. Pang-apat, ang lakas ng katahimikan. Tahimik ka, pero hindi mahina. Tahimik ka, pero ramdam ang presensya mo. Bakit? Kasi may lalim ang pananahimik mo. Hindi ito dahil wala kang masabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag. The more we value things outside our control, the less control we have. Marcus Aurelius Panglima, ang pagtindig para sa sarili. Kapag may mali, nagsasalita ka. Hindi para mapansin, kundi para tumayo sa tama. Ang mga babae naa-attract sa lalaking may prinsipyo. Hindi sa lalaking oo ng oo, kundi sa marunong tumanggi kapag hindi na makatarungan. Pang-anim, ang disiplina sa sarili. Hindi ka late, hindi ka palusot, hindi ka umaasa sa saktong tiyempo. Pinapakita mong kaya mong kontrolin ang sarili mo. At dito ka nagiging kaakit-akit. Dahil sino ba namang babae ang hindi magugustuhan ang lalaking may direksyon ang kilos,
may kontrol sa emosyon, at may pangarap na nilalakad ng tahimik pero seryoso. Pampito, ang hindi paghabol. Sa panahon ngayon, karamihan ng lalaki nagmamakaawa para lang mapansin. Pero ikaw, hindi ka naghahabol. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil alam mong ang tunay na lalaki hindi tumatakbo sa likod ng babae, kundi lumalakad patungo sa sarili niyang halaga. Pangwalo, ang pagbibigay. Galing sa puso, hindi para bumawi. Kapag nagbigay ka ng effort, hindi ka nagtatanong ng kapalit. Kapag nag-alaga ka, hindi ka nagbibilang. At sa tuwing ginagawa mo ito nang hindi ka naghahanap ng pansin, mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Dahil ang tunay na pagbibigay ay walang inaasahang balik. Pangsiyam, ang pagpapakita ng pag-aalaga. Sa maliit na paraan, nagbukas ka ng pinto. Inalalayan mo siya sa tawiran. Tinandaan mo kung paano niya gusto ang kape niya. Maliit na bagay? Oo. Pero ang lalaking marunong sa maliit na bagay, marunong sa mas malalaking responsibilidad. At yan ang lalaking hindi lang gusto, kundi pinagkakatiwalaan. Pangsampo, ang hindi pagpapakitang gusto mo siya, pero alam niyang gusto mo siya tahimik. Direkta, may respeto, walang pakiyeme, walang drama. Hindi mo kailangang ipagsigawan na gusto mo siya. Dahil sa paraan ng pagkilos mo, nararamdaman niyang espesyal siya. At sa panahon ngayon, bihira na yan. Kaibigan, gusto mong malaman ang pinakamalupit na galaw na siguradong nagpapa-turn on sa babae? Ito yon, tahimik na kumpiyansa. Hindi ka nagyayabang, hindi ka nagmamadali, hindi mo sila kinukulit. Pero sa kilos mo, sa paninindigan mo, sa paraan ng pagtitig mo, ramdam nilang hindi ka basta-basta. Yung tipong kahit hindi ka nagsasalita, dama na nilang may lalim ka, may pangarap ka, may paninindigan ka. Nakikita nila sa iyo ang isang lalaki na hindi naghahabol kasi alam niya, siya mismo ang hinahanap. Kapag na-train mo ang sarili mong hindi maging available sa lahat, kapag pinili mong tumahimik pero matatag, kapag hindi ka na nagmakaawa sa atensyon, doon ka nila sisimulang pansinin. Doon sila maa-attract sa iyo. Hindi dahil nagpapasikat ka, kundi dahil nagpapakatotoo ka. Ayon kay Marcus Aurelius, ang higit na tinitingala natin sa mga bagay na labas sa ating kontrol, ang mas malaki ang kontrol na wala tayo. Kaya kung gusto mong lumakas ang dating mo, huwag mong kontrolin ang opinyon nila. Kontrolin mo ang sarili mong kilos. Gawing lifestyle ang pagiging tahimik pero bagsik. Gawing sandata ang disiplina at hindi ang drama. At sa dulo ng lahat, tandaan mo kaibigan, ang babaeng tunay na nakakakita sa lalim mo, yon ang babaeng worth it. Kaibigan, kung gusto mong maging kaakit-akit sa babae, hindi mo kailangang magbago ng mukha. Ang kailangan mo lang ay baguhin ang presensya mo. Yung galaw mo, yung tahimik mong kumpiyansa, yung respeto mo sa sarili mo at sa kanya. Tandaan mo, ang tunay na bagsik, hindi maingay. Tahimik ito, pero nararamdaman. At doon nagsisimula ang paghanga ng babae, hindi sa yabang mo, kundi sa disiplina mo. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Marcus Aurelius kaibigan, ngayong alam mo na ang mga malulupit na galaw na nakaka-turn on sa babae, isang tanong ang naiwan. Sa 10 ito, alin na ang ginagawa mo? At alin ang kailangan mo pang buuin sa sarili mo? I-comment mo sa baba kung anong galaw ang pinakatumatak sa'yo. At kung gusto mong tuloy-tuloy kang lumalim sa isip, sa damdamin at sa respeto sa sarili, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Tandaan mo kaibigan, do it silently. Let the result do the talking. Dahil ang tunay na lalaki, hindi nangaagaw. Pero kahit taken na siya, hindi ka pa rin malilimutan.